Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang loob ng opisina ni Attorney Mabuhay ay amoy lumang papel at kape. Isang amoy na habang buhay nang tatatak sa isipan ni Denise bilang amoy ng kanyang kalayaan o marahil ng kanyang pagkatalo. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila nangungutya. Napakaliwanag ng mundo habang kanyang sariling mundo unti-unti nang naglalaho. Sa tapat niya nakaupo si Marcos. Ang Marcos na dati tinitingnan niya ng may pagsinta, ngayon hindi niya na kayang tingnan ng diretsyo. Ang mga balikat nito na dati nagsisilbi niyang sandigan ay tila naging pader na naghihiwalay sa kanila. Ito na ang huling set ng mga dokumento, wika ng abogado sa gitna ng nakabibiging katahimikan. Kapag napirmahan na ito, ang annulment ay final at executory na. Sa mata ng batas, kayo ay dalawang estranghero ng muli. Bahagyang nanginig ang kamay ni Denise. Tiningnan niya ang gintong singsing na nasa kanyang daliri, 10 taon. 5 taon doon, puno ng pangarap at ang huling 5 taon, puno ng pasakit. Nagbalik sa alaala ni Denise ang gabing nagsimulang mamatay ang kanilang pag-ibig. 3 taon nang nakararaan, umuwi si Marcos na amoy alak at galit. "San ka galing?" sigaw ni Marcos noon. Ang mga matay nandilisik sa selos na walang basihan. "Marcos, galing ako sa trabaho. Alam mong kailangan natin mag-overtime para sa pambayad ng utang?" Sagot ni Denise habang humingi-higbi. Ngunit ang sagot ni Marcos ay hindi salita, kung hindi ang tunog ng nabasag na plorera sa tabi ni Denise. Doon nagsimula ang siklo. Ang mga salitang mapang-api, ang pagtulak sa kanya sa pader at ang mga bagay umiyak siya sa banyo habang nakatakip ang bibig upang di marinig ng mga kapitbahay. Sinasabi ni Marcos na mahal niya si Denise pero ang pag-ibig na yon parang isang hawla. Sinubukan ni Denise na lumaban, na ayusin ang relasyon, ngunit paano maaayusin ang isang bagay na pilit binabasag ng taong kasama mo? "Denise, ang pirma mo," pagpuna ni Marcos. Ang boses nito malamig, walang bahid ng pagsisisi. Kinuha ni Denise ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat taon ng kanyang buhay na binabawi niya. D-E-N-I-S-E. Pagkatapos ng huling kurit, binitawan niya ang ballpen. Parang may mabigat na batong naalis sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ang isang kakaibang kirot. Ang kalayaan may kaakibat palang lungkot. Tumayo si Marcos nang di nagsasalita. Kinuha ang kanyang kopya ng dokumento bago lumabas ng pinto. Sandali itong huminto pero hindi lumingon. "Sana mahanap mo ng hinahanap mo, Denise," sabi ni Marcos bago tuluyang lumabas. Naiwan si Denise sa loob ng opisina. Ang tears of a wife na matagal niyang itinago ay tuluyan ng umagos. Hindi to luha ng panghihinayang sa lalaki, kundi luha para sa sarili niyang nawala sa loob ng 10 taon. Di niya alam na ang pagtatapos na ito ay simula lamang na isang mas masalimuot na kabanata ng kanilang buhay. Ang tadhana ay may kakaibang laro at ang huling gabing pagsasama nila bilang mag-asawa ay mag-iiwan ng isang regalo na hindi nila kailanman inaasahan. Umuulan ng malakas sa labas ng kanilang dating bahay. Ang bahay na dati puno ng pangarap, ngunit ngayon tila isang malaking libingan ng mga alaala. Dahil kailangan itong i-turn over sa bagong may-ari sa susunod na araw. Naroon sina Marcos at Denise para kunin ang huling mga gamit na naiwan. Biglang kumidlat ng matalim at kasunod nito ang pagkapundi sa lahat ng ilaw. Nabitawan ni Denise ang hawak na karton. "Brown out," boses ni Marcos mula sa dilim. Narinig ni Denise ang tunog ng lighter at maya-maya bumuo ang isang maliit na liwanag mula sa kandila. "Dito na muna tayo sa sala, mapanganib maghakot sa dilim," dagdag ni Marcos. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa sofa na wala na ring sapin. May hawak tong bote ng brandy. "Gusto mo?" alok ni Marcos sa bote. Hindi umangal si Denise. Umupo siya sa tapat ni Marcos, malayo ng kaunti pero sapat na para makita ang pagod sa mga mata nito. Uminom siya ng diretso mula sa bote. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Tila sinusunog ang mga salitang ayaw lumabas sa kanyang bibig.
10 taon, Denise. Pagsisimula ni Marcos, ang boses ay baos. San tayo nagkamali? Nung una naman kaya nating abutin ng mga bituin, di ba? Nagkamali tayo nang isipin nating ang pag-ibig ay sapat na para tiisin ang sakit, sagot ni Denise. Tumingin siya sa mga pasa sa kanyang braso na bagamat wala na ang kulay ube, tila ramdam pa rin niya ang kirot. Pinatay natin ang isa't isa, Marcos. Paisa-isang salita, paisa-isang sampal. Yumoko si Marcos. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Denise na nanginig ang balikat nito. Ang matapang at agresibong Marcos ay tila naging isang maliit na batang nawawala. Patawad, Denise. Patawad sa lahat ng luhang idinulot ko. Hindi ko alam kung paano pigilan ang demonyo sa loob ko, bulong ni Marcos. Sa gitna ng amoy ng ulan at alak, may isang kakaibang tensyon ang namuo. Hindi ito ang tensong na uuwi sa away, kung hindi ang tensyon ng dalawang taong alam na ito na ang huling pagkakataon na magkakalapit sila. Lumapit si Marcos kay Denise, nilagay ang kanyang palad sa pisngi ng asawa. Ang haplos na dati nagpapatalon sa takot kay Denise ay naging marahan, tila humihingi ng pahintulot. Huling gabi na natin to bilang mag-asawa, wika ni Marcos, ang mukha ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Hayaan mong tandaan kita hindi bilang kaaway, kundi bilang babaeng minahal ko ng higit sa lahat. Hinalika ni Marcos sa Denise, isang halik na puno ng pagsisisi at matinding pangungulila at pait. Sa halip itulak to, tumagon si Denise, siguro dahil sa alak o dahil na rin sa nais niyang magkaroon ng isang magandang alaala sa gitna ng maraming masakit. Noong gabing yon, sa ilalim ng sayaw ng anino ng kandila at ibabaw ng malamig na sahig, muling nanginig ang isa sa kanilang mga katawan. Isang pagtatalik na tila babawat hawak ay nagsasabing, paalam na. Nagising si Denise nang tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Wala na si Marcos sa tabi niya. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng pabango nito sa kanyang balat at isang maikling sugat sa ibabaw ng mesa. Umalis na ako ng maaga para di na tayo mahirapan. Salamat sa huling gabi. Maging masaya ka sana. Tumayo si Denise, inayos ang sarili at lumabas ng bahay nang hindi lumilingon. Sa kanyang isip tapos ng lahat. Malaya na siya. Ngunit hindi niya alam ang huling gabing yon ay hindi naging wakas. Sa loob ng kanyang sinapupunan may isang bagong buhay na nagsisimula ng mabuo. Isang regalong hindi niya hiningi na magsisilbing tulay sa isang lalaking pinangako niyang kakalimutan na. Isang buwan ang mabilis na lumipas mula ng gabing yon sa lumang bahay. Para kay Denise ang bawat araw ay isang pakikibaka para mabuong muli ang kanyang sarili. Nakahanap siya ng isang maliit na apartment sa labas ng lungsod, malayo sa mga lugar na magpapaalala sa kanya kay Marcos. Nagsimula siya magtrabaho bilang isang freelance writer, sinusubukang lunurin ang sarili sa mga salita upang di malunod sa kalungkutan. Ngunit nitong mga nakarang araw tila may kakaiba sa kanyang katawan. Bakit parang umiikot ang paligid ko? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa monitor ng kanyang laptop. Ang paborito niyang almusal na itlog at sinangag biglang naging nakakasukang amoy. Akala niya pagod lang to o epekto ng stress mula sa nagdaang annulment, pero nang mapatingin siya sa kalendaryo, doon lang siya nakaramdam ng tunay na kaba. Delayed ako. 2 linggo na? Naglakad si Denise patungo sa pinakamalapit na botika. Habang bumibili ng pregnancy test kit, tila ba lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Pag-uwi sa apartment, pumasok siya agad sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng pakete. Hindi maaari. Isang gabi lang yon, isang pagkakamali. Dasal niya sa loob ng kanyang isipan. Nilapag niya ang maliit na plastic stick sa ibabaw ng lababo at lumabas muna ng banyo. 5 minuto. 5 minutong tila habang buhay ang itinagal. Habang naghihintay, nagbalik sa kanya ang mukha ni Marcos, ang huling ngiti nito bago sila maghiwalay. Huminga siya ng malalim, muling pumasok sa banyo. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng banyo, malinaw na malinaw ang nakita niya. Napahawak si Denise sa kanyang tiyan, ang kanyang tuhod ng hina, kaya dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na tiles ng sahig. Ang mga luhang akala niya'y naubos na nung pinirmahan ng annulment, muling umagos. Bakit ngayon pa? Hikbi niya. Ngayong malaya na ako, bakit mo ko muling itatali sa kanya? Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Denise. Takot dahil mag-isa siya.
Nagalit dahil sa pagkakataon ng tadhana, pero sa kabila ng lahat, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng katawaan. Sa loob ng 10 taong pagsasama nila ni Marcos, isa to sa mga pinapangarap nila noong maayos pang lahat. Ang magkaroon ng bunga ang kanilang pagmamahalan. Ngunit huli na ang lahat. Wala na si Marcos at ang Marcos na huli niyang nakasama ay ang lalaking nanakit sa kanya. Sasabihin ko ba sa kanya? Tanong niya sa sarili. O dadalhin ko tong mag-isa para di na siya muling makapasok sa buhay ko. Naalala niya ang sinabi ni Marcos bago sila maghiwalay. Patawad sa lahat ng luhang idinulot ko. Di nakatulog si Denise ng gabing yon. Alam niya, kahit anong pait ang namagitan sa kanila, ang batang nasa sinapupunan niya ay kalahating Marcos. Hindi niya kayang ipagkait sa bata ang pagkakataon na makilalang ama at di niya kayang ipagkait kay Marcos ang karapatang malaman na magiging ama na ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, matagal tinitigan ang numero ni Marcos na matagal niya nang balak burahin. Sa huli, nag-type siya ng isang maikling mensahe. Marcos, kailangan natin mag-usap. Importante. Magkita tayo sa dati nating tagpuan sa ganap na 5:00 ng hapon bukas. Pagkasend ng mensahe, binitiwan ni Denise ang phone at humiga sa kama. Sa dilim ng gabi, isa lang ang hiling niya. Sana, sa pagkakataong ito, ang magiging anak nila ang maging daan para sa isang tunay na paghilom at hindi para sa mas matindi pang pasakit. 5:00 ng hapon, ang langit ay kulay kahel, hudyat ng pagtatapos ng araw, ngunit para kay Denise, tila ito ang simula ng isang panibagong unos. Nakaupo siya sa isang bakanteng bench sa parke kung saan sila madalas mag-date ng mga panahong magkasintahan pa lamang sila. Mula sa malayo natanaw niya ang isang pamilyar na bulto, si Marcos. Naglalakad to ng mabilis, bahagyang gulo ang buhok at tila di mapakali. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumigil ang mundo ni Denise. Nawala lahat ng ingay ng mga batang naglalaro at mga sasakyang dumadaan. Denise, hingal na sabi ni Marcos nang makalapit. Anong problema? May nangyari ba? Hindi agad nakapagsalita si Denise. Tiningnan niya ang mukha ni Marcos, ang lalaking dahilan ng kanyang pinakamalalim na pait. Pero siya rin lalaking ama ng buhay ng nasa loob niya. Naupo ka muna, Marcos. Mahinang sabi ni Denise. Sumunod si Marcos pero baka sa kanya ang kaba. Tungkol ba to sa annulment papers? May kailangan ka bang pirmahan? Sabihin mo lang, Denise, gagawin kong lahat para di ka na mahirapan. Huminga ng malalim si Denise at hinawakan ang kanyang bag ng mahigpit. Marcos, hindi ito tungkol sa papeles. Nilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na puting kahon at nilapag to sa pagitan nila sa bench. Di na kailangan magsalita ni Denise. Ang dalawang pulang guhit sa pregnancy test kit ang nagsalita para sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Marcos. Tila napakaw ang kanyang paningin sa maliit na stick. Ito ba ay 1 buwan at kalahati na, Marcos? Putol na Denise sa kanya. Ang boses ay nanginginig. Doon yon, sa huling gabi natin sa lumang bahay. Inaasahan na ni Denise na baka magalit si Marcos o baka isipin nito gawa-gawa lang niya to para balikan siya. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang yumuko si Marcos sa tinakpan ng kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad. Narinig ni Denise ang mahinang higbe. Marcos? Diyos ko, bulong ni Marcos. Sa dami ng kasalanan ko sa'yo, sa dami ng sakit na binigay ko, binigyan pa rin tayo ng ganito? Tumingin si Marcos kay Denise at sa unang pagkakataon, walang bakas na pagiging agresibo o galit sa kanyang mga mata. Tanging pagsisisi at isang uri ng pag-asa ang naroon. Denise, alam ko, wala akong karapatan na humiling sa'yo. Alam ko, legal na tayong hiwalay pero pakiusap. Hayaan mo kong panagutan to. Hayaan mo kong alagaan kita. Pagsusumamo ni Marcos. Hindi tayo magbabalikan bilang mag-asawa, Marcos. Matigas na paalala ni Denise. Kahit ang puso niya unti-unti nang lumalambot. Ayoko nang bumalik sa impyerno. Naiintindihan ko. Mabilis sa sagot ni Marcos. Hindi ko kailangan na mahalin mo akong muli ngayon pero payagan mo akong maging ama. Gusto ko nandun ako sa bawat check-up, sa bawat pag-atake ng paglilihim mo. Gusto kong protektahan kayo. Tumingin si Denise sa malayo. Alam niya, kailangan niya ng tulong at alam niya na may karapatan si Marcos. Sige, pero may mga kondisyon.
walang sakitan, walang sigawan at higit sa lahat walang palitan. Tumango si Marcos ng paulit-ulit. Tila isang taong nakatanggap ng kapatawaran mula sa kamatayan. Pangako, Denise. Simula ngayon ang mga luha mo, hindi ko na hayaang pumatak dahil sa sakit. Sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagong kasunduan ang nabuo. Hindi na to kasunduan na isang sakal na mag-asawa, kundi isang pangako ng dalawang taong susubukan ayusin ang kanilang mga sarili para sa isang bagong buhay. Naging maayos ang unang 2 linggo ng kanilang pagsasama sa ilalim na iisang bubong. Ngunit ito ay isang kaayusang puno ng pag-iingat. Para silang mga estranghero na naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Si Marcos ay naging tahimik at masunurin habang si Denise naman ay nananatiling mailap. Isang gabi bandang 2:00 na madaling araw, nagising si Denise dahil sa matinding pagsama ng pakiramdam. Ang kanyang sikmura tila binaligtad. At bago pa man siya makabangon, napatakbo na siya patungo sa banyo. Ang tanging tunog na lumalabas sa kanya ay ungol habang isinusuka lahat ng kinain niya nung hapunan. Di nagtagal narinig niyang mabilis na mga hakbang sa labas ng pinto. Denise, ayos ka lang ba? Pwede ba akong pumasok? Bago pa makasagot si Denise, bumukas ang pinto. Naroon si Marcos, gusot ang buhok at halatang nag-aalala. Nang makita niya si Denise na nakaluhod sa harap ng inidoro, agad siyang lumapit at tinawakan ang buhok nito para hindi madumihan. Hinga ng malalim, Denise. Nandito lang ako, mahinang sabi ni Marcos. Ang kanyang kamay marahang humahagod sa likod ni Denise. Isang galaw na dati ginagawa niya kapag lasing siya at galit, pero ngayon puno ng pag-iingat at kalinga. Nang kumalma ang pakiramdam ni Denise, kumuha si Marcos ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Pinunasan niya ang mukha ng dating asawa ng may pag-iingat. Tila ba natatakot siya na baka mabasag ito? Salamat, bulong ni Denise. Di makatingin ng diretso kay Marcos. Wala yon. Sabi ng doktor, normal lang daw ang morning sickness sa unang trimester, pero mukhang masela ng sayo, sagot ni Marcos. Gusto mo ba ipagluto kita ng lugaw? O baka gusto mo ng prutas? Gusto ko ng manggang hilaw, biglang sabi ni Denise. Yung maasim na maasim. Napangiti si Marcos, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Denise. 2:00 na madaling araw, pero sige, hahanap ako, wag kang aalis dyan. Magpahinga ka lang sa kama. Habang wala si Marcos, humiga si Denise sa kama at napatingin sa kisame. Naalala niya nung unang taon ng kanilang kasal, nung wala pa silang pera at puno pa sila ng pangarap. Ginigising din niya si Marcos noon para lang magpalambing at masaya naman tong sumusunod. Kailan ba nagbagong lahat? Tanong niya sa sarili. Kailan napalitan ng galit ang lambingan natin? Makalipas sa 1 oras, bumalik si Marcos. Pawisan ito, medyo hinihingal pero may dala siyang supot ng mangga at bagoong. Saan ka nakahanap niyan sa ganitong oras? Takang tanong ni Denise. Nakausap ako sa isang nagtitinda sa palengke, nakakatapos ng magbagsak ng paninda, biro ni Marcos habang inihahanda ang mangga. Para sa inyo ng baby, kahit sa dulo ng mundo pupunta ako. Habang kumakain si Denise, naupo si Marcos sa sahig sa tabi ng kama. Denise, pwede ko bang hawakan? Turo niya sa tiyan ni Denise na wala pa namang gaanong umbok. Nag-atubili si Denise pero tumango rin siya sa huli. Pinatong ni Marcos ang kanyang malapad na palad sa tiyan ni Denise. Pumikit ang lalaki, tila ba dinaramang bawat sandali. Sana mapatawad mo ako balang araw, maliit na bata. Bulong ni Marcos sa tiyan ni Denise. Sana mas maging mabuting tao ako para sa iyo at para sa nanay mo. Naramdaman ni Denise ang init ng palad ni Marcos at sa hindi inaasahang pagkakataon nakaramdam siya ng isang munting pintig sa kanyang puso. Hindi pa to pag-ibig, malayo pa yon. Pero ito'y simula ng pagguho ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang nasaktang damdamin. Ngunit alam ni Denise hindi sapat ang isang gabing pag-aalaga para mabura ang mga taon ng pasakit. May darating pang mas matinding pagsubok at doon niya malalaman kung tunay na nga bang nagbago ang lalaking dati ay naging dahilan ng kanyang mga luha. Naging maayos ang daloy ng mga sumunod na araw. Si Marcos ay tila isang bagong tao. Maaga akong gumising para magkanda ng almusal.
Laging nagtatanong kung anong gusto ni Denise at higit sa lahat, natutunan na nitong kontrolin ang kanyang boses. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Denise, naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Hanggang kailan to magtatagal? Isang hapon habang wala si Marcos dahil may pinuntang kliyente, may kumatok sa pinto. Inakala ni Denise na si Marcos yon na nakalimutan ng susi. Ngunit laking gulat niya na makita ang isang pamilyar na mukha. Dave? Gulat na sambit ni Denise. Si Dave ang kanyang ex-boyfriend bago pa man dumating si Marcos sa buhay niya. Si Dave din ang lalaking laging pinagseselosan ni Marcos noon, ang mitsa na marami nilang matinding away. Denise, narinig ko ang balita tungkol sa annulment ninyo. Nag-aalala ko sa iyo kaya hinanap ko kung nasaan ka, sabi ni Dave. Bakas ang tunay na pag-aalala sa boses nito. Hindi alam ni Denise kung papapasukin si Dave. Ngunit bago pa siya makatanggi, napansin ni Dave ang bahagyang umbok sa kanyang tiyan. Buntis ka? Gulat na tanong ni Dave. Akala ko ba hiwalay na kayo? Mahabang kwento, Dave, pero oo, buntis ako. At pansamantala akong nakatarito kasama si Marcos para sa bata. Paliwanag ni Denise. Eksakto naman bumukas ang gate. Pumasok ang sasakyan ni Marcos. Pagkababa pa lang ng pinto at nang makita ko sinong kausap ni Denise, agad na nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang kanyang mga kamao ay nag-igting. At ang kanyang mga mata ay di na nagliyab muli. Anong ginagawa mo rito? Boses ni Marcos na tila kulog sa pandinig ni Denise. Agad na pamagitna si Denise. Kinakabahan siya. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang pagbabalik ng marahas na si Marcos kapag nakakaramdam ng selos. Marcos, sandali lang. Nagpunta lang siya rito para mangamusta? Mabilis na sabi ni Denise. Ang kanyang boses ay may halong pakiusap. Lumapit si Marcos kay Dave hanggang sa magkatapat na ang kanilang mga mukha. Noong araw, sigurado nang may susuntok o may magkakagulo, ngunit sa gulat ni Denise, huminga ng malalim si Marcos. Pinigit niya ang kanyang mga mata ng ilang segundo. Tila ba may kinakalaban sa loob ng kanyang sarili. Salamat sa pagbisita, Dave, sabi ni Marcos sa isang kontroladong boses. Pero gaya ng nakikita mo, nagpapahinga ang asawa ko. Ang ina ng anak ko, hindi siya po pwedeng ma-stress kaya pakiusap, umalis ka na. Hindi makapaniwala si Denise. Pinili ni Marcos na maging kalmado kahit halatang nanginginig ang panga nito sa selos. Hindi to sumabog. Matapos na umalis ni Dave ay naging tahimik na ang bahay. Nagluluto si Marcos ng hapunan nang lapitan siya ni Denise sa kusina. Salamat, mahinang sabi ni Denise. Salamat sa hindi paggawa ng gulo. Tumigil si Marcos sa paghihiwa. Hindi ko sasabihin na hindi ako nagsiselos, Denise. Gusto kong sakta ng lalaking yon dahil alam ko minahal mo siya noon. Pero nang makita kita na mukhang takot sa magiging reaksyon ko, doon ko na-realize na mas mahalaga ang katahimikan mo kaysa sa pride ko. Humarap si Marcos sa kanya. Ang mga mata ay puno ng katapatan. Ayoko mang maging rason ng takot mo, Denise. Gusto ko nang maging rason ng seguridad mo. Sa gabing iyon, habang kumakain sila ng tahimik, naramdaman ni Denise na tila ba may isang malaking bato na naman ang naalis sa kanyang puso. Ang tiwalang matagal ng durog ay tila ba nagkakaroon ng mga maliliit na dugtong. Ngunit habang lumalaki ang bata sa kanyang sinapupunan, alam niyang hindi lang si Dave ang magiging pagsubok. Paano kung ang tunay na kalaban ay ang takot ni Denise na baka isang araw ang bagong Marcos ay maglaho at bumalik ang halimaw na kanyang tinakasan. Lumipas ang mga linggo at ang mas naging halata ng pagbabago sa loob ng bahay. Ang dating malamig at nakakatakot na atmosfera ay napalitan ng isang mainit at maingat na samahan. 6 na buwan na ang sanggol sa sinapupunan ni Denise at kasabay ng paglaki nito ay ang unti-unting paglaki rin ng tiwala niya kay Marcos. Isang gabi, habang nagpapahinga si Denise sa sala, napansin niya si Marcos na abala sa pag-aayos ng isang sulok ng bahay. Binabalot nito ng malalambot na foam ang mga kanto ng mesa at inaalis sa mga dekorasyon na gawa sa bubog. Baby proofing? Tanong ni Denise na may halong biro. Napakamot sa ulo si Marcos at ngumiti. Gusto ko lang ng paglabas niya. Wala siyang masasaktang bahagi ng katawan niya rito. Gusto ko ligtas siya. Tumayo si Denise at lumapit. Salamat, Marcos.
Hindi lang para sa bata, kung hindi, para sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang buwan? Naupo silang dalawa sa sofa. Ang distansya na dati kasing layo ng dagat ay naging ilang pulgada na lamang. Denise, may gusto kong itanong. Panimula ni Marcos. Ang boses ay seryoso. Naisip mo ba na paano kung dumating ang baby? Sa tingin mo ba magiging ganito tayo? O baka tuloy na tayo maging estranghero? Natahimik si Denise. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Sa totoo lang, Marcos, nung pinirmahan ko ang annulment, akala ko yun ang huling beses na makikita kita. Ang baby ay naging tulay pero habang pinapanood kitang magbago, na-realize ko na ang bata ang nagbibigay sa atin ng rason para huminto. Pero ang pag-ibig kung may natitira pa man, ang rason kung bakit tayo nananatili. Biglang naramdaman ni Denise ang isang malakas na sipa mula sa loob. Aray, Marcos, tingnan mo! Kinuha ni Denise ang kamay ni Marcos at ipinatong sa kanyang tiyan. Sa pagkakataong to, hindi lamang sipa ang nararamdaman nila, kundi ang mabilis na pagtibok ng pag-asa. Ang likot niya, bulong ni Marcos, ang mga mata ay nanginginig sa tuwa. Sa sobrang emosyon, hindi na napigilan ni Marcos na ilapit ang kanyang mukha at dahan-dahang hagkan ang noo ni Denise. Ito ang unang beses na nagkaroon sila ng ganoong klaseng pisikal na ugnayan na hindi lang dala ng init, ng alak o pagnanasa, kundi ng purong pagmamahal at respeto. Hindi lumayo si Denise. Sa halip, sinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Marcos. Denise, alam ko, marami akong kailangan na patunayan. Bulong ni Marcos habang inahaplos ang buhok ng asawa. Pero sa bawat araw na lumilipas, hindi ko lang iniisip ang bata. Iniisip ko kung paano kita mapapangiting muli gaya ng dati. Kung papayagan mo ko, gusto kong bawiin lahat ng luha na idinulot ko. Sa kabila ng mga masasakit na alaala, nakaramdam sa Denise ng kapayapaan. Ang tears of a wife na dati simbolo lang ng pagdurusa, ngayon tila nagiging duha ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang muling paglalapit, isang tawag ang natanggap ni Marcos mula sa kanyang opisina. Isang legal na usapin tungkol sa isang kanilang annulment na akala nila'y tapos na. May isang dokumentong hindi na naging valid at kailangan nilang bumalik sa korte. Ang tanong, ang pagbabalik ba nila sa korte ay para tuluyan ng tapusin ang kanilang kasal? O para bawiin ang lahat at magsimulang muli bilang pamilya? Ang hallway ng Regional Trial Court kasing lamig ng nakaraan ni Marcos at Denise. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na sila magkahiwalay na naglalakad. Maingat na inalalayan ni Marcos si Denise. Ang kanyang kamay ay nakasuporta sa likod ng asawa habang dahan-dahang naglalakad patungo sa opisina ni attorney. Mabuhay, huwag kang kabahan. Bulong ni Marcos. Ano man ang mangyari, nandito ako. Tumango si Denise, bagaman ang kanyang dibdib, tila sasabog na sa kaba. Pagpasok nila, agad silang hinarap ng abogado na may hawak na makakapal na dokumento. May problema tayo sa proseso ng inyong annulment, panimula ni Attorney Mabuhay. Dahil sa isang technicality sa filing ng inyong psychological incapacity report at ang katotohanan ng muli kayong nagsasama sa iisang bubong bago pa man mailabas ang final decree ng Office of the Solicitor General, ang inyong annulment kasalukuyang nakabinbin. Napatigil ang mundo ni Denise. Ibig sabihin po ba mag-asawa pa rin kami? Sa mata ng batas, oo. Ang inyong kasal ay nananatiling valid hanggat hindi naaayos ang mga dokumentong ito, paliwanag ng abogado. Ngayon, nasa inyong desisyon. Maaari nating ituloy ang pag-aayos para sa tuluyang pagpapawalang bisa ng kasal o maaari nating i-withdraw ang petisyon. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Denise kay Marcos at nakita niya ang matinding pag-aalinlangan sa mga mata nito. Lumabas muna ang dalawa para makapag-isip. Naupo sila sa isang bench sa labas ng korte. Denise, tawag ni Marcos. Ito na ang pagkakataon mo. Kung talagang gusto mong lumaya sa akin, tutulungan kita. Ipapagawa ko kay attorney lahat ng paraan para matapos to ng mabilis. Ayokong isipin mo na ginagamit ko ang baby para itali ka sa isang relasyong ayaw mo na.
Tiningnan ni Denise si Marcos. Ito ang lalaking dati pilit siyang kinukulong sa kanyang mga selos at galit. Pero ngayon eto siya, handang bitawan ng huling alas para lang sa kaligayahan ni Denise. Marcos, nung pinirmahan natin to dati, ang gusto ko lang tumakas, panimula ni Denise. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero sa loob ng ilang buwan nating magkasama, nakita ko ang lalaking pinangarap ko nung bata pa ako. Nakita ko ang Marcos na marunong makinig, marunong magpasensya at marunong mag-alaga. Huminga ng malalim si Denise at hinawakan ang kamay ni Marcos. Ayoko nang tumakas, Marcos. Gusto ko nang umuwi. Sa gitna ng hallway ng porte, walang pakialam si Marcos kung may nakakakita sa kanila. Niyakap niya si Denise na napakahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat at pangako. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito, Denise, bulong ni Marcos sa kanyang buhok. Pangako, sa harap ng bata at sa harap ng batas, bubuuin natin ang tahanang winasa ko noon. Bumalik sila sa loob ng opisina. Attorney, iwi-withdraw po namin ang petisyon, matapang na pahayag ni Marcos. Ngunit habang lumalabas sila ng korte, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang napahawak si Denise sa kanyang tiyan at namutla. Marcos, ang baby, parang may mali. Naramdaman ni Denise ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang binti. Ang saya ng kanilang pagbabate agad napalitan ng matinding takot. Ito na ba ang pagsubok na kukuha sa kaisa-isang bagay na naglapit sa kanila? Marcos, ang baby, ang huling sigaw ni Denise bago siya tuluyang nanghina. Mabilis pa sa kidlat na minuhat ni Marcos si Denise. Di niya alintan ang bigat ng asawa o ang mga matang nakatingin sa kanila sa tapat ng korte. Ang tayo nasa isip niya ay ang buhay ng mag-ina niya. Huwag kang pipikit, Denise. Pakiusap. Lumaban ka. Sigaw ni Marcos habang mabilis pinapatakbo ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang kanyang mga kamay nanginginig sa manabela at ang kanyang puso tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagdating sa emergency room, agad kinuha ng mga nurse si Denise. Naiwan si Marcos sa labas, mag-isa, sa gitna ng malamig at puting hallway. Ang kanyang mga kamay may bahid pa ng dugo ni Denise. Napaluhod siya sa sahig, isang bagay na huling ginawa niya ng bata pa siya. Panginoon, wag naman ngayon. Bulong niya sa pagitan ng mga higbe. Kunin mo lang lahat sa akin. Ang yaman ko, ang pride ko. Wag lang sila. Bigyan mo ako ng pagkakataong itamang lahat. Baka lipas ang ilang oras lumabas ang doktor. Baka sa mukha nito ang pagod. Mr. Hernandez, maselan ang lagay ni Denise. Nagkaroon siya ng placental abruption dahil sa sobrang stress o biglaang pagtaas ng blood pressure. Kailangan gawin natin lahat para di siya mag-hemorrhage. Ang baby, sinusubukan naming stabilize ang heartbeat niya. Pumasok si Marco sa ICU dahil sa pinayagan siya. Nakita niya si Denise na maraming tubo sa katawan, maputla, mahimbing na natutulog dahil sa sedatives. Lumapit siya at kinuha ang kamay ng asawa. Denise, nandito ako. Di ako aalis, bulong niya. Sa gabing yon, hindi natulog si Marcos. Binantayan niya ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Denise. Sa gitna ng dilim, na-realize ni Marcos na ang pag-ibig niya kay Denise ay di nadala sa obligasyon sa bata. Minahal niyang muli si Denise dahil sa katatagan nito, sa kakayahan nitong magpatawad at sa liwanag na binibigay nito sa madilim niyang mundo. Di lang to dahil sa baby, Denise, sabi niya sa natutulog na asawa. Kahit wala ang baby, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ikaw lang. Kinaumagahan, dahan-dahan, nagmulat ng mata si Denise. Ang unang hinanap niya ay ang kanyang tiyan. Marcos, ang anak natin. Agad na lumapit ang nurse at chinek ang fetal monitor. Isang mahina, ngunit matatag na tunog ang bumalot sa silid. Ligtas ang baby, Mrs. Hernandez. Kapit na kapit ang anak ninyo. Nakangiting sabi ng nurse. Naiyak sa tawa si Denise. Tiningnan niya si Marcos at nakita niya nakasubsob ang ulo nito sa gilid ng kanyang kama. Mahimbing na natutulog habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Sa puntong yon, alam na Denise na ang Marcos na nasa harap niya ay hindi nang halimaw ng kanyang nakaraan. Ang luhang pumatak sa mga mata ni Denise ay hindi na luha ng takot. Ito ay luha ng pasasalamat. Ngunit alam nilang dalawa na ang pagsubok na ito'y paalala na ang kanilang bagong simula ay kailangan alagaan ng higit pa sa kanilang mga sarili. Isang linggo ang lumipas bago tuluyang pinayagan si Denise na makauwi.
Bagamat ligtas na sila, mahigpit ang bilin ng doktor. Kailangan niya ng total bed rest hanggang sa mga anak. Ang bahay na dating naging saksi ng kanilang sakitan ay naging mistulang isang sangtuaryo ng pag-aaruga. Nilipat ni Marcos ang kanilang kama sa unang palapag ng bahay upang di na kailangan umakyat ni Denise. Ang bawat sulok ay puno ng sariwang bulaklak at ang amoy ng masustansyang pagkain na personal na inihahanda ni Marcos. Marcos, di mo naman kailangan gawin lahat ng to. Pwede naman tayong kumuha ng kasambahay, sabi ni Denise habang pinapanood ng asawa na maingat na nagpupunas ng sahig. Tumigil si Marcos at tumapit sa kanya. Umupo to sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. Gusto kong gawin to, Denise. Sa bawat pagsisilbi ko sa iyo, tila ba nababawasan ang bigat ng mga kasalanan ko noon. Hayaan mong ako naman na maging sandigan mo. Isang gabi, habang nagbabasa sa Denise ng libro at si Marcos ay nasa tabi niya na nag-aayos ng mga gamit ng baby, biglang bumasag ang katahimikan ng isang seryosong tanong. Denise, tawag ni Marcos. Nung nasa ospital tayo, nung akala ko mawawala na kayo, na-realize ko na hindi lang pala dahil sa baby kaya ako nagbago. Na-realize ko na kung mawawala ka, wala na ring saysay ang buhay ko. Love finally exists for me this time, Denise. Not because of obligation, but because of who you are. Nabitawan ni Denise ang kanyang libro. Tumingin siya sa mga mata ni Marcos at nakita ang katapatang matagal niyang hinanap. Marcos, natatakot pa rin ako minsan. Pag-amin ni Denise, ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot ako na baka panaginip lang to. Pero sa tuwing nakikita kitang nagtsatsaga para sa amin, unti-unti, nawawala yung takot na yon. Mahal din kita, Marcos. Siguro, di naman talaga nawala ang pag-ibig ko. Natabunan lang na sobrang sakit. Tumayo si Marcos at kinuha ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito'y ang kanilang lumang wedding ring na pinalinis at pinatingkad niyang muli. Legal pa tayong mag-asawa dahil sa technicality sa korte. Pero gusto ko magsimula tayo ng maayos, hindi dahil sa papel, kundi dahil sa puso natin. Wika ni Marcos. Sinuot niyang muli ang singsing sa daliri ni Denise. Pangako, Denise, ang bawat luha mo simula ngayon ay dahil na sa kaligayahan. Wala nang sisigaw, wala nang mananakit. Tayo, ang baby at ang bagong buhay na ito. Hinalika ni Marcos ang kamay ni Denise at sa pagkakataong to, naramdaman nila ang isang matinding koneksyon. Isang koneksyong di nabuo sa galit kundi sa pagpapatawad. Lumipas ang mga buwan na puno ng tawanan at pag-uusap. Wala nang mga lihim, wala nang anino ng nakaraan. Sabay nilang binubuo ang nursery room na kulay asul at puti. Ang bawat sipa ng baby ay pinagdiriwang nila bilang isang milagro. Malapit na siyang lumabas, sabi ni Denise habang inihimas ang kanyang malaking tiyan. Handa na ako, Denise. Handa na akong maging ama at handang-handa na ako na maging asawang karapat-dapat sa'yo, sagot ni Marcos. Ngunit ang tadhana may huling sorpresa pa. Isang gabi, habang mahimbing silang natutulog, biglang nakaramdam si Denise ng matinding hilab. Ito na ang oras. Ang tears of a wife ay malapit ng mapalitan ng unang iyak na isang bagong buhay. 3:00 na madaling araw, ang katahimikan ng gabi binalot na isang mahabang ungol ng sakit. Marcos! Marcos, gising? Pagpukaw ni Denise sa asawa habang nakakapit ng mahigpit sa gilid ng kama. Ang kanyang pawis malapot na at ang bawat hininga niya ay tila kinakapos. Mabilis na nagising si Marcos. Sa loob ng ilang buwan naging light sleeper siya. Laging nakahanda sa anumang kailangan ng asawa. Denise, ang baby na ba? Ang sakit, Marcos, parang di ko na kaya. Hikbi ni Denise. Hindi nagpanik si Marcos. Kinuha niyang hospital bag na matagal na nakanda sa tabi ng pinto. Inalalayan niya si Denise ng buong ingat patungo sa sasakyan. Sa bawat paghilab ng tiyan ni Denise, nararamdaman din ni Marcos ang kirot ng kanyang puso. Hinga ng malalim, mahal, nandito lang ako. Malapit na tayo? Pagpapatatag ni Marcos habang mabilis ngunit maingat na nagmamaneho. Pagdating sa ospital, mabilis sinakay sa wheelchair si Denise. Hindi bumitaw si Marcos sa kamay nito. Hanggang sa pintuan ng delivery room ang kanilang mga daliri ay magkahawak kamay. Kailangan mo nang mag-antay dito, Mr. Hernandez? Pigil ng nurse kay Marcos. Wag mo kong iiwan, Marcos, sigaw ni Denise. Ang mga matay puno ng takot. Hindi, Denise. Maghihintay ako rito. Sa labas lang ako, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo.
Sagot ni Marcos bago tuluyang sumara ang pinto. Sa labas, muli, naramdaman ni Marcos ang bigat ng mundo. Naglakad-lakad siya, hindi mapakali. Nauupo, tumatayo, nananalangin. Bawat segundo tila isang taon. Naalala niya ang lahat, ang mga pagkakamali niya, ang mga luhang idinulot niya kay Denise at ang himalang ibinigay sa kanila sa kabila ng lahat. Makalipas ang 2 oras ng matinding paghihintay, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor na nakangiti. Congratulations, Daddy. It's a healthy baby boy. Kasunod ng balitang yon ay isang matinis at malakas na iyak na umalingaw-ngaw sa hallway. Napaluhod si Marcos. Ang kanyang mga luha na matagal niyang pinipigil ay tuluyan ng umagos. Hindi tuluhan ng bait, kung hindi, luha na isang lalaking nahanap na ang kanyang kaluluwa. Nang payagan na siyang pumasok sa recovery room, nakita niya si Denise ng pawisan at pagod, ngunit may pinakamagandang ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang bisig nakayakap ang isang maliit na sanggol na balot ng puting kumot. Marcos, tingnan mo siya, bulong ni Denise. Lumapit si Marcos at dahan-dahang hinawakan ang maliit na daliri ng kanyang anak. Ang sanggol ay tila tumugon at tumawak din sa kanya. Sa sandaling yon, lahat ng sugat ng nakaraan tuluyan ng naghilom. Napakagwapo niya, parang ikaw, sabi ni Denise at ang mga mata niya. Nakuha niya ang kabutihan ng mga mata mo, Denise, sagot ni Marcos. Anong ipapangalan natin sa kanya? Hope, sagot ni Denise. Dahil siya ang nagbigay sa atin ng pag-asa nung akala natin wala na. Hinarika ni Marcos si Denise sa noo at pagkatapos ay ang kanilang anak. Sa loob ng silid na iyon, wala nang bakas ng annulment, wala nang bakas ng sakitan. Ang tanging naroon ay isang pamilyang binuo muli ng pag-ibig at pangalawang pagkakataon. Ngunit ang kwento hindi pa natatapos dito. May huling sorpresa pa si Marcos para kay Denise. Isang bagay na magpapatunay na ang kanilang happy ending ay hindi lang panandalian kung hindi panghabang buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang isilang si Baby Hope. Ang bahay ni Marcos at Denise na dati puno ng sigawan, ngayon punong-puno na ng tunog ng mga laruan, tawanan ng bata at malalambing na bulungan. Isang umaga habang nag-aalmusal sila, may iniabot na sobre si Marcos kay Denise. Ano to? Tanong na Denise habang nakakandong sa kanya ang masiglang si Hope. Isang paanyaya, nakangiting sagot ni Marcos. Sa susunod na linggo, sa mismong simbahan kung saan tayo unang nagpalitan ng sumpa. Gusto kitang pakasalan muli. Hindi dahil kailangan natin ayusin ang papel, kundi dahil gusto kong makita ng buong mundo na ikaw ang pinipili ko araw-araw. Dumating ang araw ng kanilang vow renewal. Hindi to kasing garbo ng kanilang unang kasal, ngunit mas higit pa ang bigat ng emosyon sa bawat sulok ng simbahan. Naroon ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Mga saksi sa madilim nilang nakaraan at sa malawak nilang kasalukuyan. Tumunog ang kampana, bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Naroon si Denise, suot ang isang simpleng puting bestido. Sa kanyang mga bisig, karga niya si Baby Hope na suot ng isang maliit na tuxedo. Habang naglalakad siya sa altar, ang bawat hakbang niya ay tila pag-iwan sa lahat ng pait, lahat ng sampal at lahat ng luhang iniiyak niya noon. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Marcos. Ang mga mata nito ay basang-basa ng luha habang nakatingin sa kanyang asawa at anak. Nang magkaharap na sila sa dambana, kinuha ni Marcos ang mikropono. Hindi niya kailangan ng papel. Ang bawat salitang binibitawan niya ay nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Denise, panimula ni Marcos, ang boses ay nanginginig. Noong una tayong tumayo dito, nangako ko ng for better or for worse. Pero ang binigay ko sa iyo ay pinakamalalang bersyon ng sarili ko. Naging rason ako ng iyong luha at takot at habang buhay kong pagsisisihan yon. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ni Denise. Ngunit binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Ginamit ng Diyos si Hope para imulat ang aking mga mata. Ngayon, sa harap nila at ng ating mga anak, nangangako ako. Ang mga kamay na ito ay hindi kailanman sasakta ng iyong damdamin. Ang boses na ito ay hindi nagagamitan para mang-api. Magiging sandigan mo ko, taga-protekta, at ang pinakatapat mong mahingibig hanggang sa huling hininga ko. Umiiyak na rin si Denise habang sumasagot.
Marcos, ang Tears of a Wife na iniyak ko noon ay bahagi na ng ating kwento. Pero salamat dahil hindi mo ako iniyaang malunod sa mga luhang yon. Pinatunayan mo ng isang tao ay may kakayahang magbago kung turing na pag-ibig ang nagtutulak sa kanya. Tinatanggap kitang muli, Marcos, hindi na bilang asawang kailangan tiisin, kundi bilang lalaking nais kong makasama habang buhay. Sinuot nila muli ang kanilang mga singsing, ang mga gintong bilog na sumisimbolo sa pag-ibig na walang katapusan, na dumaan man sa apoy ay lumabas na mas makinang at matatag. I love you, Denise, bulong ni Marcos bago sila maghalikan sa gitna ng palakpakan ng lahat. I love you too, Marcos, sagot ni Denise. Sa labas ng simbahan habang nagkakagulo sa picture taking, napatingin si Denise sa langit. Maliwanag ang sikat ng araw, tila ba supasang-ayon sa kanilang bagong simula. Wala nang multo ng annulment, wala nang takot sa bawat pag-uwi, ang natira na lamang ay ang isang pamilyang binuo ng luha, ngunit pinagtibay ng pagmamahalan. Ngunit bago sila tuluyang umalis para sa kanilang reception, isang matandang babaeng lumapit sa kanila. Isang taong hindi nila inaasahan na makikita sa espesyal na araw na to. Isang tao na may dala pang huling piraso ng katotohanan tungkol sa kanilang nakaraan. Ang langit sa Batangas ay tila isang higanteng canvas na ipininta sa kulay ng ginto, rosas at malalim na lila. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay nagsisilbing uyayi sa isang hapon na puno ng katahimikan. Sa balkonahe ng kanilang rest house, nakatayo si Denise, nilalanghap ang maalat na simoy ng dagat. 5 taon nang nakalipas mula nang pirmahan nila ang annulment papers na hindi natuloy. 5 taon mula nang mamatay ang halimaw sa loob ni Marcos at isilang isang bagong pag-asa. Habang iniintay si Marcos na pabalik mula sa bayan, muling binuksan ni Denise ang kahon na binigay ni Manang Celia. Ito ang mga sulat ni Marcos na hindi kailanman nakarating sa kanya noong sila'y nasa gitna pa ng impit ng digmaan. Kinuha niya ang isang piraso ng papel na nilaw na sa luma at binasa ang sulat ni Marcos noong gabi ng kanilang 7th anibersaryo. Ang gabing nauwi sa matinding sakitan. Denise, nakatingin ako sa iyo habang natutulog ka at namamaga ang mga mata. Gusto kong putulin ang sarili kong mga kamay dahil sa nagawa ko. Bakit bang pagmamahal ko na uuwi sa pananakit? Takot akong mawala ka pero ako mismong nagtataboy sa iyo palayo. Patawad, Denise. Kung may paraan lang para burahin lahat ng pasa, gagawin ko. Mahal kita kahit di ko alam paano ipapakita. Tumulo ang luha ni Denise, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-unawa. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Ang kapatawaran ay hindi isang bagsakang desisyon, kundi isang proseso na araw-araw nilang pinipili. Mama, look at the shells! Napalingon si Denise sa kanyang paanan. Nandon si Hope, 5 taong gulang na, malusog, masiyahin at may mga matang puno ng kuryosidad. Sa likod nito ay si Marcos, karga-karga ang kanilang ikalawang anak, ang munting si Celine na kasing amo ng kanyang pangalan. Lumapit si Marcos kay Denise at ginawa ng isang matamis na halik sa noon nito. Binabasa mo na naman ang mga yan. Sabi ko sa'yo, sunugin na natin ang mga yan para wala ng bakas ng lungkot. Umiling si Denise habang nakangiti. Hindi, Marcos. Ang mga sulat na ito ang nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo nang narating natin. Kung di natin naranasan ang dilim, hindi natin ganitong kakamahalin ng liwanag. Nang sumapit ang gabi, naglatag sila ng kumot sa buhanginan. Nagmamasid sila sa mga bituin habang ang 2 bata ay mahimbing nang natutulog sa loob. Denise, tawag ni Marcos, ang boses ay puno ng emosyon. Minsan kapag tinitingnan kita, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka pa rin sa tabi ko. Sa kabila ng lahat ng tears of a wife na binigay ko sa'yo, pinili mo pa rin maging light of my life. Hinawakan ni Marcos ang kamay ni Denise at ipinatong to sa kanyang puso. Nararamdaman mo ba yan? Ang bawat tibok niyan para sa'yo. Pinapangako ko hanggat may hininga ko, hindi na muling mangangatog ang iyong tuhod sa takot. Ang tanging luhang dadaloy sa iyong mga pisngi ay ang luha ng kagalakan. Humarap si Denise kay Marcos. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang lalaking naging bayani ng sarili niyang kwento. Marcos, salamat sa paglaban. Bulong Denise. Salamat dahil hindi ka sumuko sa ating dalawa. Ang pag-ibig pala kapag tunay kayang ma-overcome kahit ang pinakamasakit na nakaraan.
Tumayo ang dalawa at naglakad sa gilid ng dagat. Magkahawak kamay habang ang mga alon dahan-dahang binubura ang kanilang mga yapak sa buhangin. Isang simbolo ng kanilang lumang bahay ay tuluyan ng nilinis ng panahon at pagmamahal. Sa huling sandali ng kwento, lumingon si Denise sa kanilang tahanan na maliwanag ang mga ilaw. Wala nang takot, wala nang puot. Ang natira ay isang pamilyang binuo ng muling pagkakataon, pinatibay ng pananampalataya at pinatali ng wagas na pag-ibig.